Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. Sa 35 taon ng aking pagsaserbisyo bilang doktor, lalo na sa paalaga ng mga pasyenteng may diabetes, marami na po akong nakitang pagsubok na kanilang hinaharap. Ngayon, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa. Panggangalaga sa bato, kidney, mula sa mga komplikasyon ng diabetes. Mga minamahal kong senior, ako po si Dr. Althea Ramos. Sa loob ng mahigit 35 taon na suot ko ang puting uniformeng pagiging doktor, nakasama ko sa aking klinika para sa diabetes at gumagabay sa libu-libong pasyente na nasa edad 50 pataas, lubos kong naunawaan ang mga alalahanin na bumabagabak sa inyo araw at gabi. Ang pinakamalaking takot ay hindi lang dahil sa dami ng tableta na kailangan ninyong lunukin araw-araw o sa matatabang na pagkain na kailangan tiisin, na kahit isang pirasong matamis na prutas tulad ng mangga ay kailangan pang pigilan. Ang pinakamatindi at nakakakilabot na bangungot para sa isang taong may diabetes ay ang dalawang salita, komplikasyon. At sa madilim na larawan ng mga komplikasyong ito, ang pagkasira ng bato o kidney failure ang pinakatahimik at pinakamalupit na kaaway na unti-unting umubos sa inyong lakas at sa pananalapi ng inyong pamilya kapag hawak na ninyo ang resulta ng inyong regular na laboratory test at nakita. Ang numerong creatinine na lumagpas sa ligtas na antas, marami sa inyo ang hindi napigilang mapaluha at mataranta sa mismong harapan ko. Ngayon gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa isang mapanganib na ugali. Kapag tayo ay natatakot dahil sa masamang balita tungkol sa ating kalusugan, ang karaniwang reaksyon natin ay hanapin ang lahat ng paraan para linisin ito. Marami sa inyo ang nakakamali sa paakalang kung inom lang ng sandamama na tubig na pamalit sa kanin, iniinom umaga-gabi ay malilinis na ang bato at may lalabas ang lahat ng sobrang asukal at lason sa katawan. Nakakita na ako nga pasyente na pinipilit ang sarili na uminom ng 3 hanggang 4 na litrong tubig sa isang araw. At kahit sa kalagitnaan gabi, gigising dahil sa tuyong lalamunan at inom ng isang malaking baso. Ngunit ang katotohanan sa siyensya ay napakasakit. Ang pagpili sa isang bato na mayroon ng pinsala, pamamaga, at nanghihina na magtrabaho ng sobra-sobra ay parang pag-uutos sa isang taong may malubhang sakit na magbuhat ng isang sakong bigas na 50 kilo habang tumatakbo. Ito ay isang maliit na pagkakamali ngunit nagdudulot ng malalang kahihinatnan. Ang tunay na resulta na inyong mararanasan ay ang pabalik-balik na pag-ihi sa gabi, gigising ng 5 hanggang 6 na beses at hindi na makatulog ng mahimbing. Pagising sa umaga, ang pakiramdam ay pagod, namamaga at manas ang ilalim nga mata at makintap sa pamamaga ang nga bukong-bukong. Ang mas delikado, ang sobrang tubig ay nakdudulot ng imbalance sa electrolytes na nagpapalabnaw ng sodium sa dugo. Kaya palagi kayong nakakaramdam ng pagkahilo, panghihina at pinapabilis nito ang pagtigas ng maglomeruli sa bato, kidney scarring, hanggang sa punto na hindi na ito may babalik sa dati. Ngunit huwag po kayong mawalan ng paasa. Ang magandang balita ay ibubunyak ko ngayon ang mga murang tagapagligtas mula sa mga halamang gamot na madaling mahanap, na tutulong bawasan ang pag-ihi sa gabi at poprotekta sa inyong mga bato. Siguro nagtatanong kayo, paano po ba ang tama, doktora? Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa pinakasimpleng paraan para madali ninyong maintindihan. Ang patuloy na mataas na blood sugar sa dugo ng isang taong may diabetes ay parang isang ilog na puno ng puti, kalawang, at matutulis na bato na mabilis na dumadaloy sa isang napakanipis na biological filter. Ang ating bato ay naglalaman ng milyon-milyong maliliit na filter na ito na tinatawa sa medisina na glomeruli. Kapag ang malapot na dugong puno ng sukal na ito ay dumadaloy sa loob maraming taon, ang filter ay nagagasgas na mamaga, tumitigas at anti-anting nababarahan. Dahil dito, hindi na magawa ng bato ang pangunahing trabaho nito na ilabas ang ngalason sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Unti-unti isang uri ng basura mula sa paggalaw ng kalamnan na tinatawa na creatinine ay hindi na may labas, naipon ito at tumataas sa dugo. Kapag tumaas ang antas na creatinine, ito ay isang malakas na pulang alarma. Isang hudyat na humihingi ng saklolo ang inyong bato dahil nawawalan na itong kakayahang ma-filter. Maraming tao ang binabalewala ang maunang senyales ng pagkapagod hanggang sa makita na nila ang puting bula sa kanilang ihi na matagal mawala. Kapag ang ihi ay may napakatapang na amoy at ang katawan ay laging makati at may mga pantal, ang sakit ay nasa stage 3 o 4 na ng kidney failure. Ngunit ang solusyon ay hindi palaging nasa mamahaling gamot o magastos na pagpapagamot sa malayo.
Ito ay matatagpuan sa ating pang-araw-araw na ugali sa painom ng pinakuluang tubig. Salop mismo ngang kusina ngang bawat pamilyang Pilipino. Kung nakikita ninyong kapakipakinabang ito, bigyan niyo po akong like at subscribe para may kalat natin ang kaalamang ito na makapagliligtas ng buhay. Ang maliit ninyong pakpindot sa subscribe button ay isang napakahalagang motibasyon para sa akin na makpuyat sa paghahanda ng mga aralin at gumawa ng mas maraming dekalidad na video upang sama-samang tulungan ang komunidad ng senior citizen sa Pilipinas na mamuhay ng masaya at malusok sa kabilaing diabetes. Manatili po kayo at pakinggan ang susunod dahil ang mainuming aking babanggitin ay maaring magpabago ng tuluyan sa kalusugan ng inyong nga bato. Hayaan ninyong ikwento ko sandali ang isang pasyente. Ito ang kwento ni Tatang Berto, 68 taong gulang, isang napaka-pamilyar at kagalang-galang na pasyente sa aking klinika. Si Tatang Berto ay may type 2 diabetes sa loob ng 11 taon. Ang kanyang buhay ay puno ng matinding paalala. Dala-dala niya ang takot sa araw-araw na pagturo ng insulin sa kanyang tiyan na nag-iwan ngang mapasa sa paligid ng kanyang pusot. Sobrang higpit ng kanyang dieta na mula sa pagiging isang malusog at matipunong lalaki, siya ay nangayayat, humpa ang pisngi, at kinailangan ng gumamit ng tungkot sa paglakad. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtitiis, patuloy na humihina ang kanyang kidney function. 6 na buwan ang nakalipas. Dinala siyang kanyang anak sa klinika ko na may malalalim at maitim na bilok sa ilalim nga mata. Humihingal at pabulong niyang sinabi na gabi-gabi siyang gumigising ng 5,6 na beses para umihi, laging masikip ang pantok, at ang kanyang presyon ay tumataas sa 170,100 na may kasamang paugong sa ulo. Ang resulta ng kanyang laboratory test nung buwan na iyon ay nagpakita na ang kanyang creatinine ay malayo na sa ligtas na antas. Sinabihan na siyang doktor sa kanilang probinsya na mahanda para sa dialysis. Noon, sinabihan ko si Tatang Berto na itigil agad ang walang habas na painom ng iced tea at ang ugali ng painom ng 2 malaking baso ng tubig bago matulog dahil sa takot na lumapot ang dugo. Umupo kami at iginuhit ko para sa kanya ang isang plano na pinagsasama ang gamot mula sa ospital at mga espesyal na mula sa halamang gamot para sa bato. Ang himala ay dumating pagkatapos lamang ng 2 buwan ng matiyagang pagsunod. Nang bumalik siya para sa check-up, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang katawan. Ipinakita ng puter sa klinika ang kanyang health chart na may isang malinaw na resulta. Bumaba ang kanyang blood sugar at tumaas ng malaki ang kanyang glomerular filtration rate, GFR. Naluha si Tatang Berto habang hawa ang aking kamay. Ipinakmamalaki na nung nakaraang gabi. Isang beses na lang siyang gumising para umihi at nakatulog na siya ng mahimbing hanggang umaga. Nawala na rin ang pamamana sa kanyang ngabinti. Nagtataka ba kayo kung paano niya nagawa iyon? Mamaya ay didetalye ko. Upang magamot ng tama, kailangan nating maunawaan kung bakit tumataas ang creatinine at kung ano ang ibig sabihin nito. At ang unang inumin na gusto kong banggitin ay ang susi sa pagaling na iyon. 1. Buho ng mais at itim na beans, black beans. Sa halip na puro tubig lang o deboteng inumin ang inumin araw-araw, ang papapalit nito ngang taa mula sa pinaksamang buho ngang mais, corn silk at itim na beans, black beans, ay nagbibigay ngang 10 beses na mas malaking benepisyo para sa nanghinang bato ngang taong may diabetes. Mula pa noong unang panahon, itinuturing ng tradisyonal na medisina ang buho ng mais bilang isang superior na halamang gamot para sa pagpapalami ng katawan, pagpapadali ng pag-ihi, at pag-aalaga sa atay. Pinatunayan na rin ito ng modernong siyensya. Ang buhok na mais ay mayaman sa saponins, flavonoids at lalo na sa natural potassium salts. Ang ito ay gumagana na parang malilit na valis na dahan-dahang nililinis ang madumi, sobrang uric acid at mga molekula ng asukal na nakadikit sa glomeruli. Pagkatapos ay inilalabas ito sa ihi ng mayos nang hindi nawawala ang mahahalagang electrolytes. Tungkol naman sa itim na beans, ang maitim nitong balat ay naglalaman ng napakaraming anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant. Kapag pumasok ito sa dugo, hinahanap nito ang namamaga at nasirang selula ng bato at pinapakalma ang ito. Ang berdeng laman naman sa loob ay may soluble fiber na nakpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa bituka. Narito ang tamang sukat. Gumamit ng 50 gramo ng sariwang buho ng mais o 30 gramo kung tuyo. Isama sa 50 gramo ng itim na beans na bahagyang sinanga para lumabas ang aroma. Pakuluan ito sa 1.5 litrong tubig. Hayaang kumulo ng malakas. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at hayaan panggang 20 minuto. Ang kulay ng saa ay magiging mamula-mulang kayumanggi
na may natural na tamis at mabangong amoy ngang sinanga na beans. Hatiin ito sa 3,4 na inuman sa buong araw. Ang tsaang ito ay napakabuti para sa may alta presyon at diabetes, lalo na sa managsisimula ng makaranas ng mabula o bahagyang mahabding pag-ihi. 2. Dahon ng perilla leaves. Kung ang unang saa ay parang malamig na tubig na nahuhugas sa bato, ang pangalawa naman ay naglilinis mula sa pinakmulan. Ito ay ang pinakuluang dahon ng perilla. Marami sa atin ang binabalewala ang dahon na ito na tumutubo lang sa bakuran na napakamura sa palengke. Ngunit sa taong matagal ng may diabetes, ang humihinang kakayahan ng bato na ma-filter ay madalas may kasamang napakasakit na epekto, ang pagtaas ng uric acid sa dugo na nagdudulot ng sakit na gout na sumisira sa mga kasukasuan. Natuklasan sa mga pag-aral na ang dahon ng perilla ay naglalaman ng napakaraming rosmarinic acid at luteolin. Ang masangkap na ito ay direktang pumipigil sa enzyme na gumagawa ng uric acid sa katawan. Higit pa rito, pinasisigla nito ang glomerulin na pabilisin ang pagfilter, na nagtutulak sa bato na ilabas ang uric acid at iba pang lason. Kumuha lamang ng isang dakot ng sariwang dahon ng perilla nga 40,50 gramo, hugasan, at bahagyang piga-pigayin para lumabas ang langis nito. Ihulog sa 1.5 litrong kumukulong tubig, at pakuluan pa ang 3,5 minuto bago patayin ang apoy. Inumin ito habang maligamgam. 3. Goji berries at pinatuyong chrysanthemum. Kung hindi ninyo gusto ang lasa ng perilla, ang susunod na inumin ang sagot. Ito ay ang pambihirang kombinasyon ng goji berries at pinatuyong bulaklak ng chrysanthemum. Karamihan sa atin, kapag naririnig ang goji berries, agad iniisip na ito ay para sa mata. Ngunit sa malalim na pag-aaral ng tradisyonal na medisina, ang goji berries ay kinikilala bilang pangunahing gamot para palakasin ang atay at bato. Sa mga matagal ng may diabetes, ang panghinangang bato ay nadudulot ng sintomas na tinatawag na yin deficiency with fire, kung saan palaging mainit ang palat at talampakan, madaling mairita, at tuyo ang bibig, lalo na sa gabi. Ang goji berries ay parang malamig na tubig na pumapatay sa apoy na ito na bibigay ng pampadulas sa katawan at naalaga sa bato mula sa ugat. Kasabay nito, ang bulaklak ng chrysanthemum, lalo na ang dilaw puting uri, ay naglalaman ng flavonoids. Ang pinsala sa bato dahil sa diabetes ay sanhing paggaskas kumataas na blood sugar sa maliliit na ugat sa lubong glomeruli. Ang masangkap mula sa chrysanthemum ay gumagana bilang mga tagahina na nag-ayos ng mapinsalang ito at pinapakalma ang pamamaga. Gumamit lamang ng 15 piraso ng dekalidad na goji berries at 5 to 7 piraso ng pinatuyong chrysanthemum. Banlawan ng mainit na tubig at pagkatapos ay ibabat sa 500 ml ng mainit na tubig 90 grasa loop. Sa loop ng isang thermal flask sa loop ng 15 minuto. Ang kulay gintong saan na may natural na tamis at bango ay magbibigay ng kalma, mababawas ng stress, at magpapasarap ng inyong tulog. Nelia. Sa nadahon na lotus. Ang ika-4 na inumin ay ang kalaban ng mataas na kolesterol at baradong ugat problemang tahimik na sumasakal sa bato ng may diabetes. Ito ay ang saamula sa sariwang dahon ng lotus. Isang malupit na katotohanan na nakikita ko araw-araw sa mga medical records. 70% ng mga pasyenteng may diabetes na higit sa 50 taong gulang ay mayroon ding dyslipidemia o mas kilala bilang mataas na kolesterol at fatty liver. Marami ang nakatuon lang sa kanilang blood sugar at binabalewala ang kanilang cholesterol. Ang mataas na kolesterol ay isang tahimik na mamamatay tao na kasabwat ng mataas na blood sugar sa pagsirang bato. Kapag mataas ang kolesterol at triglycerides, lumalapot ang ating dugo. Isipin ninyo na para kayong nabobombangang malapot na putik sa isang sistema ngang maliliit na tubo. Dahil dito, bumabagal ang daloy ng dugo papunta sa bato na nagreresulta sa kakulangan ng oxygen at nutrition. Unti-anting namamatay ang mga selula ng bato. Ang pinakamahusay na solusyon para putulin ang koneksyong ito ay ang dahon ng lotus. Natuklasan sa mga paaral na naglalaman ito ng sangkap na tinatawag na nusifrina. Ang sangkap na ito ay tumutulong sa pagtunaw ng taba at pagpapababa ng kolesterol na nililinis ang mga bara sa ugat. Kapag malinis na ang mga ugat, mabilis na dadaloy muli ang dugo para magdala ng oxygen sa bato. Para ihanda, kumuha ng 30,40 gramo ng sariwang dahon ng lotus, hiwain ng pino at bahagyang pisilin. Ilagay sa isang takura at buhusan ng 1 litrong kumukulong tubig, hayaan ng 15 minuto. Ang pag-inom nito araw-araw ay hindi lang naklilinis na ugat at nakliligtas sa bato, kundi napapagaan din ng pakiramdam sa tiyan. 5. Pinakuluang duzong at niusi.
Ang ikalimang inumin ay hindi na para sa paglilinis, kundi para sa pagpapatibay, pag-ayos at pagpapalakas. Ito ang pinakuluang duzong, Eucomia bark, at New Sea Achirantes root. Balikan natin ang kwento ni Tatang Berto. Kahit na bumaba na ang kanyang blood sugar dahil sa mga naunang saa, minsan ay nagreklamo pa rin siya ng pananakit ng laikot at baywang. Sabi niya, Doktora, maganda na po ang blood sugar ko, pero ang baywang ko po ay sobrang sakit at ngalay. Parang hanggang sa buto. Ang matuhod ko po ay tumutuno at masakit tuwing tatayo at upo. At ang mabinti ko, tuwing hapon, parang may nakabigat na bakal. Nang marinig ko ito, alam ko na ang ugat ng problema. Ito ay tipikal na senyales ng tiyan amdeng lenghu sa tradisyonal na medisina o panghihina ng atay at bato. Sa matagal ng diabetes, hindi lang ang pet filter ng bato ang nawawala, kundi pati na rin ang kakayahang ma-produce ng esensya na naalaga sa mga buto at kasukasuan. Dito na kailangan ang mas malakas na gamot. Ang duzong ay isang pangunahing halamang gamot na nagpapalakas sa atay at bato, nagpapababa ng presyon, at nagpapataas ng daloy ng dugo papunta sa bato. Ang Newsea naman ay tumutulong na dalhin ang dugo pababa sa katawan na naalis ng ngabara at pamamaga sa mga binti. Para ihanda, kumuhang 15 gramo ng duzong uri na inasnan at 10,12 gramo ng Newsea. Hugasan at ilagay sa isang palayo, huwag gumamit ng aluminum. Lagyan ng 1 litrong tubig, pakuluan, at hinaan ang apoy sa loop ng 30,40 minuto. Salain at inumin ng 2 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Matapos ang 1 buwan ng pag-inom nito, bumalik si Tatang Berto na nakangiti, tuwid na ang likod, at maliksi na ang paglalakad. Ang kanyang creatinine ay nanatili na sa ligtas na antas. Mahalagang paalala at mga dapat iwasan. May isang malaking pagkakamali na nagagawang ngarami. Dahil sa narinig na kabutihan ng halamang gamot, nakakaroon sila ng maling akala na nakasasamo pa. 1. Huwag itigil ang gamot ng doktor. Kahit gaano kabisa ang saang ito, hindi ito pamalit sa gamot na inireseta ng inyong doktor. Ito ay mapandagdag lamang. Marami ang tumitigil sa kanilang gamot sa diabetes at alta presyon kapag bumuti ang pakiramdam, na nagre-resulta sa biglaang pagtaas ng blood sugar at malubhang komplikasyon. 2. Maling oras ng painom. Ang buho ng mais, perila, at dahon ng lotus ay malakas na pampayhi. Kung inom kayo ng isang malaking baso nito bago matulog, 8:09 p.m., pinipilit ninyong magtrabaho ang bato sa oras na dapat itong makpahinga. Ang resulta ay pabalik-balik na paihi sa gabi, kawalan ng tulo, at mataas na presyon kinaumagahan. Habay sa ligtas na pagkamit, 3 grupo na dapat magingat. 1. Mga may mababang presyon, low blood pressure. Iwasan ang tuloy-tuloy na painom ng saanang dahon ng lotus dahil maari itong magdulot ng pagkahilo o pagkahimatay. 2. Mga laging nanlalamig ang tiyan o natatay. Iwasan muna ang buhok ng mais at goji chrysanthemum tea hanggang sa bumuti ang kondisyon ng tiyan. 3. Mga may bukas na sugat na dumudugo, huwag gumamit ng Newsea dahil pinapabilis nito ang daloy ng dugo at maaring maging sanhi ng hirap sa pagtigil ng pagdurugo. 2 senyales para itigil agad. 1. Kung pagkatapos uminom ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, o mabilis na tibok ng puso, itigil agad dahil maaring may allergy. 2. Kung napansin na mas humirap ang pag-ihi, naging mahapdi, o pirapiraso, 1 senyales na kailangan pumunta agad sa doktor. Kung sa kabilang lahat, napansin ninyong namamaga ng husto ang inyong nga binti kapag pinindot ay nag-iwan ng malalim na marka, nahihirapang huminga kapag nakahiga, at ang hininga ay amoy amonia, pumunta agad sa emergency room. Ito ay senyales na nasa huling yugto na ang pagkasira ng bato. Tamang ischedule sa pag-inom, umaga pagkagising, uminom ngang 1 tasang maligamgam na goji chrysanthemum tea para simulan ang araw at linisin ang sistema. Umaga hanggang tanghali hanggang 11 AM. Unti-unting inumin ang taang buhok ng mais o dahon ng lotus. Inumin ng paunti-unti, hapon 2:05 PM. Ito ang pinakamagandang oras para inumin ang gamot na duzong at Newsea, gabi pagkatapos ng 7 PM. Mahigpit na limitahan ang pag-inom ng likido. Kung nauhaw, isang maliit na lago lang ng maligamgam na tubig. Huwag na huwag uminom ng mapampahing tasaa sa oras na ito. Ang paglaban sa diabetes at sa mga komplikasyon nito ay isang mahirap at malungkot na paglalakbay. Sa huli, mayroon akong isang taimtim na panawagan. Pakipindot ang share button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na may diabetes, alta presyon o arthritis.
Ang isang maliit na share ay maring makalaktas sa bato ng isang kaibigan na nasa binhit na pakasira. Sa 5 uri nga halamang gamot na ito, alin po ang sa tingin ninyo ay pinakamadaling gawin? Mag-comment po kayo ng numero sa ibaba. Ang inyong pagbabahagi ay isang napakahalagang inspirasyon para sa akin. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa channel para samahan ako, si Dr. Ramos, sa ating paglalakbay. Paalam po at nawa ipagpalain ang inyong nga pamilya ng mabuting kalusugan at kapayapaan.